in-expect ko naman na po na maraming gagawin kasi ayun, in-expect ko na po kasi ganun po talaga sa course na pinili ko. Tapos yung nagpapasalamat din ako kay Lord kasi maganda yung schedule na binigay niya sa akin. Pati yung mga classmates ko ay mga humble naman sila. At binabalik ko pa. Oo, na nandito ka. Natutuwa ako kung nandito kayo. Natutuwa kayo po ha? Amen. Nung sabihin ko ng katabi mo na natutuwa siya, totoo ba? Nakita niyo ba sa mukha niya? Amen. Amen. So, salamat po sa Panginoon. I am grateful, thankful po sa ating Diyos na nakatayo po uli ako sa harapan ng Diyos at sa harapan ninyo. Ano po, so parehas lang po tayo mga kapatid. Nagkataon lang po na ako, ang ginamit ng Panginoon at naniniwala po ako na tayong lahat ay gagamitin po ng ating Diyos. Amen po. So, I would like to congratulate our newly girl. Masaya po ako. Hindi lang masaya kundi I am so blessed kasi konting ano lang din naman. Nung kasal po nila, akala ko pakiramdam po ako na din yung pinakasal. Kasi ramdam ko po yung yung sincere love, yung pag-ibig talaga sa bawat isa sa kanila. So, and ang sabi ko lang kay Lord, darating din po yung time na to. Amen. So, I think that and so blessed sa buhay po ni Brother Mark and Sister Hazel. Sabi ko kanina ni Brother Mark, naalala ko lang na sabi niya, para sa kanya ay hindi ba daw siya nakapaglikod ng ayos Panginoon, di ba? So, naalala ko, sabi niya 30 years old na siya, naalala ko na ang Panginoon ay nag-started ng kanyang ministry is 30 years old. And naniniwala ako na ito na yung tamang oras, perfect time na makapagsimulan ulit. Amen? So, salamat sa Panginoon and we need your help, because sabi ni Brother Mark, nandito lang kami kung kailangan nyo ang tulong namin. So, we need your help, mga kapatid. Each every one of us ay mahalaga at kailangan po natin yung tulong ng bawat isa. Kasi sabi po, di ba, biblically din nagsabi, ang salita din ng Diyos ang nagsabi na walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Hindi po kanta yun, hindi lamang lyrics ng kanta, kundi biblical po yun. Amen? So kaya nga dalawa ang ating kamay, kasi kapag nangangati yung kanan, ay makakamot ng kaliwa. Hindi naman pwede yung kanan ang magkamot sa kanyang sarili. So kaya nga, kailangan natin ang bawat isa. Amen? So tayo po mag-pray mga kapatid. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, patuloy kami na dumudulog at lumalapit sa inyo. Not just we are worthy, but because of your grace and mercy po Panginoon, na patuloy na nararanasan ng bawat isa sa amin. Thank you Lord sa napakalaking pribilehiyo na ipinagkaloob po sa amin ang paglingkuran kayo, ang makapagpuri sa inyo sa umaga pong ito. Salamat sa katakasan, kagalakan, pag-asa at pananampalataya na ipinagkaloob po sa amin. At minsan pa, patuloy niyo po kami samahan, gabayan, pagpalangin sa pagpapatuloy ng inyong gawain. Patuloy na maranasan namin ang dakilang kapangyarihan at presensya nyo sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita na makakayag sa aming kalagitnaan. Matuto po kami at aming may sa buhay. Aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nung July, ang ating series ay Roadmap. Natatandaan niyo po ba? Amen. Roadmap. Ano po? So, ako po yung una nag-preach, Roadmap to God's Will. Yun po yung una. And pangalawa si Pastor Tito po, Roadmap to Character. Tama ba? Hindi ko nakamali. And pangatlo po, si Minister Howard is Roadmap to Maturity. Tama po ba ako? Amen. Natatandaan niyo po ba? So, ano po yung preaching ni Minister Howard ng Sunday? Natatandaan niyo? Hindi ko natatandaan. God's glory. God's glory. God's glory. So, yun po. Ano po? So, God's glory yung ating preaching po. The preaching po ni Minister Howard nung last Sunday. So, ngayon naisip ko po, it's about God's mission. Our series is about God's mission. So, doing God's command. Yun po yung ating pag-uusapan, doing God's command. So, alam niyo po ba, ang salitang command
ay mission pala. Ang salitang mission it's called an important assignment. Ano po? So, an important assignment. The vocation or calling of a religious organization, especially a Christian one, to go out into the world and spread faith. His faith, ano po? So, ang Panginoon ay pumili ng mga tao na makakasama niya sa misyon na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Amin po ba? Natatandaan nyo? So, kaya naman sanang, I think kaya naman ni Lord na gawin yun kasi makapangyarihan siya. Pero bakit siya pumili ng mga makakasama niya sa misyon? Di ba po? Kasi nais ng Diyos na ma-involve tayo sa kanyang misyon. Sa misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Alam niyo po ba na ang misyon ibinigay sa kanya ng Diyos Ama ay nakasalalay ang kaligtasan ng lahat ng tao. So napakahalaga ang misyon ito ng Panginoon at naging misyon na din po natin sapagkat inalay ng Panginoon ang kanyang buhay dahil sa misyon na ito. Dahil nakasalalay sa misyon ito ang kaligtasan ng lahat ng tao. Amen. Amen. So, kung natatandaan nyo din, nagsimula ang misyon ng Panginoon nang pagkatapos na siya ay bautismuhan ni John the Baptist. Natatandaan niyo po? Di ba alam niyo po natin ito? So, at pagkatapos niya bautismuhan, doon nga po nag-start yung kanyang ministry, 30 taong gulang siya noon. At pagkatapos niya po mabautismuhan, ano nangyari? Tinokso siya ni Satan. Di ba? Pero hindi nagtagumpay yung tokso na yun laban sa Panginoon. Napagtagumpayan ngayon. At alam niyo po ba mga kapatid, na at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. So matatagpuan po yun sa Matthew chapter 4 verse 17. Ano po? So papasahin ko lang, magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuro niyang magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So yun ang unang sinabi o itinuro ng Panginoon sa mga tao nung siya po ay mag-start sa ministry. Bakit? Kasi yun naman po talaga yung seryosong problema ng tao. Hindi po pera yung problema natin. Diba? So, ang problema kasi talaga ng tao, ang pinaka-problema ay yung kasalanan na namanan natin sa ating mga magulang. Kasi, sa pamamagitan ng kasalanan na yun, napalayo tayo sa Panginoon. Kaya nga sinabi ng Panginoon, magsisi na kayo, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So, ang mission ng Panginoon ay i-reconcile yung tao sa Diyos. Ipagkasundo yung tao sa Diyos. So, ganun din po tayo. Amen? So, dahil tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, dapat din po ay magpagamit tayo sa Diyos para i-reconcile natin yung mga hindi nakakilala sa Panginoon. Amen? So, ito yung verse po natin sa Matthew 28, verse 16 to 20. Ito po yung verse po natin. Basahin ko po. So, the 11 disciples went to the hill and in Galilee, Jesus has told them to go. When they saw him, they worshiped him, even though some of them doubted. Jesus drew near and said to them, I have been given all authority in heaven and on earth. Verse 19, go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And I will be with you always to the end of the age. Amen. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. What a promise po, ano? Napakagandang pangako na binikawan ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, na I am be with you always. So, bakit ito po ang naisipan ko pong gawing topic sa atin? Kasi nga, yung mission na ito, dito po napapaloob yung ating buhay Kristiyano. Amin po ba? Kaya nga po yung ating mission and vision, yung na nire-recite po natin, ICC, the Church, established to do the Great Commission, di ba?
Tagalog man, natatago kung gawin dakilang atas, nakasandig sa pananampalataya, nakatuon sa pag-asa, nakatayo sa pag-ibig at namumunga ng madami para kay Kristo. Alam niyo po, ang ginagawa ko po sa church po natin sa Rosario. Dati sinusunod ko po yan, pero nung nagtagal na, tinanggal ko na kasi para ma-memorize ko nila. Kasi kahit saan man po sila pumunta, ay alam po nila yung mission ng church. Alam nila kung bakit sila tinawag ng Panginoon is to do the Great Commission. Amen. Kasi doon po umiikot, kaya nga minsan, di ba? Minsan, paulit-ulit na lang yung pag-aaral natin about Great Commission. Kasi doon po umiikot yung buhay natin bilang Kristiyano. Di ba? Ang tanong, ginagawa po ba natin ito? Sinasabi po natin, paulit-ulit na lang, alam ko na yan. Ang tanong, ginagawa ba natin? Di ba? Kaya nga paulit-ulit. Para hindi natin makalimutan at para mas lalo natin maunawaan at para ating magawa kung masunod dito. Kasi yung doon po tayo tinawag ng Panginoon. Amen? So, okay. Pagpatuloy po natin mga kapatid. So, remember the word go. Sabihin niyo po, go. Go. So yun ang will the Lord. Di ba sabi po ng Panginoon sa John chapter 15, hindi kayo pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Sino ang pumili sa atin? Si Lord. Para ano? Para humayo kayo at mamunga ng to bear much fruit. Hindi ako nagsasalita dito sa harapan dahil madami akong bunga. Kailangan po natin, we must bear much fruit. Kailangan natin. Bakit? Sabi ng Panginoon, yun ang tatak ng disipulo. Mark of the disciple. Yung mamunga tayo ng madami. Yun po ang lagi kong sinasabi sa church po natin doon sa Torre. Mag-invite po kayo para hindi lamang po tayo lang yung nakikita-kita. Amen? So, yung goal natin doon sa church po natin ay ma-establish po talaga na magkaroon po ng music team. Yun yung pinag-pray po talaga natin na ma-establish po yung magkaroon ng music team para maka-encourage po ng mga kabataan, ng mga youth po doon. Amen? So, to do God's command, number one, you must be willing to do it. Yung salitang go, ibig sabihin po, kailangan mong maging willing na gawin ito. Kasi utos po ng Diyos. Amen? Sino po ang nagsasalita po dito? Si Lord, ang Panginoon. Bago po siya umakyat sa langit. At alam niyo po ba, na kahit nakikita na ng mga tao si Jesus Christ na nandoon, na buhay na maguguli, meron pa din nag-alinlangan. Nag-doubt. Pero bukod doon sa nagpakamatay. Di ba? Si Judas nagpakamatay. Kaya naging 11 na lang. So sabi po dito, di ba? Sabi dito, some of them doubt. Nag-alinlangan pa din. So hanggang ngayon, tanongin mong salitang katabi mo, nag-alinlangan ka pa din ba? So, wala po dito nag-aalilangan. Lahat po tayo sigurado at tiyak. Sigurado at tiyak na tayo po ay tinawag ng Diyos para mag-involve sa mission niya. Amen? Yung hindi ka naman preacher. Sa family mo, pwede kang maging preacher, pwede kang maging teacher. Hindi lang sa magulang, hindi lang ikaw ay magulang, kundi teacher ka din ng mga anak mo. Amen? So, hindi nagtatapos yung pagiging magulang mo doon sa pagiging magulang mo sa bahay. So, kailangan mong magturo sa iyong mga anak. Siyempre, para sila po ay matuto at makilala ang Panginoon. So, bilang Kristiyano, ang una natin itinuturo sa kanila ay salita ng Diyos. Amen? So, we must be willing to do it. So, hindi napipilitan, kundi bukal sa iyong kalooban. Amen? So, ang Panginoon ay hindi napilitan na gawin ang kalooban ng Diyos Ama. Agree po ba kayo? Agree po ba kayo na ang Panginoon ay hindi napilitan o nagawin ang kalooban ng Diyos Ama? Amen. Hindi siya napilitan kahit alam niya mahirap yung kanyang gagawin. Mahirap yung kanyang sasapitin o yung kanyang haharapin. Di ba ang sabi po sa Luke chapter 22 verse 42, sabi po, ang Panginoon ay hindi, verse 22 verse 42. Basahin ko po. Yun po yung, okay, I will open my Bible, akala ko nasulat ko. So, Luke chapter 22, verse 42 po. So, wala po tayong, kasi hindi ko po
Wala din po akong laptop. Mrs. Feature Live po yung gumagawa sa akin ng PowerPoint. So I hope na matutunan po natin yan. Para may PowerPoint po tayo. So Luke chapter 22, verse 42, ito po ang sabi, mga kapatid. Verse 42. Okay. So, nandito na po ako sa verse 42. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Okay. Father, He said, if you will take this cup of suffering away from me, not my will, however, but your will be done. Amen. But your will be done. Kasi, alam niyo namang mahirap, hindi madali, kung sasabitin niya, pero sinabi niya, Lord, not my will, but your will be done. Kasi po, alam ng Panginoon na naparito siya, kundi sundin ang kalooban ng Diyos. So naalala niyo po sa John chapter 1, ang Panginoon ay makikiinom sa babaeng Samaritana. Naalala niyo? So ang mga alagad, bumibili ng pagkain, at nung habang wala yung mga alagad, nakikipag-usap si Jesus doon sa Samaritana. At nung dumating ang mga alagad, tinanong ang Panginoon, Guro, kumain na ba kayo? Sabi ng Panginoon, meron akong pagkain na dala. Ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng aking Ama. Is to do God's will. Amen. Yun yung will, yun yung pagkain ng Panginoon ay gawin at ganapin ang kalooban ng Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Alam niyo po ba na yun din po ang nais ng Panginoon sa atin, na hindi po tayo mapipilitan, hindi po tayo napipilitan na sumunod sa Kanya. Kaya yung salitang go, you need to be willing. We must to be willing na magpagagit sa Panginoon, na mag-go. Amen? So, dapat willing tayo na sumunod o sundin ang Kanyang mga utos. Para masunod natin to. Kasi po, hanggat hindi tayo willing, walang mangyayari o accomplishment na magagawa tayo. Tama ba? Hey, di ba? So hanggat hindi tayo nagiging willing na sumunod sa Diyos, hindi natin masusunod yung Kanyang kalooban. Kaya nga, hinihingi ng Diyos sa atin yung willingness na sumunod sa Kanyang kalooban. Then, yung salitang then, tatandaan din po natin, di ba sabi ko, go then. Go then. Anong ibig sabihin po nito? Number 2, we must set a goal. Sa pag-mission po natin sa Panginoon, o sa pagsali natin sa misyon na ibinigay ng Diyos sa atin, kailangan po, meron po tayong goal. Di ba, sabi po sa verse 19, go then to all peoples everywhere. Kasi po, napakahirap po kapag wala tayong goal. Ano po? So, dahil ang Panginoon, bakit kailangan natin na magkaroon ng goal? Dahil ang Panginoon ay mayroon siyang goal sa pagpili sa Kanyang mga alagad. Hey, hindi lamang po pinili ng Panginoon yung mga alagad niya sa anumang bagay na hindi naman importante. So, pinili ng Panginoon yung Kanyang mga alagad kasi mayroon siyang ipinapagawa o ipapagawa na napaka-importanting bagay. Bakit? Kasi aalis po siya eh. Di ba? Bumalik po siya sa langit, sa kanyang trono, sa kanan ng Diyos. Ng Diyos Ama. Amen? So, itinuro ng Panginoon at ipinakita sa kanila kung ano ang dapat na kanilang gawin. Turo yung gagawin nila, kundi ipakita ito sa kanila. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 26, that is why I run straight for the finish line. That is why I am like a boxer who does not waste punches. Diba? So, si Pablo, sinabi niya ito, I run straight. Hindi po tayo tumatakbo ng pasigsag, kaliwat ka ng paganoon, kundi straight ahead. Straight ahead po tayo, nakatingin kay Jesus Christ. Nakatukol sa Panginoon. Amen? Kasi, bakit kailangan natin tumuon sa Panginoon habang tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod? Kasi, pag tumingin tayo sa ating kapwa, pwede tayong mapagod, pwede tayong ma-discourage. Pero kapag sa Panginoon pa tumingin, hindi ka ma-discourage. Kasi, Jesus Christ is our great example. Amen? Kaya hindi natin dapat ikumpara yung sarili natin sa iba.
ang dapat natin i-compare si Lord sa atin. Di ba? Kasi wala na tayong makikita. Kapag kinumpara natin yung sarili natin sa iba, meron kang makikita na mas lamang ka sa Kanya. Pero kay Lord, kapag kinumpara mo yung sarili mo, hindi ka makakalamang kailanman kay Lord kasi perfect siya. Amen? Amen po ba? Amen? So, okay, so, sabi niya, that's why I am like a boxer who does not waste his punches. Ang hirap po kaya na sumusuntok lang sa hangin, nakakapagod. Ibig sabihin, Bible study ka, ako, Bible study na Bible study, punta dito sa mga lugar na ganito, ganyan, pero wala akong goal. Maaaring huminto ako sa aking ginagawa kung wala akong goal. Maaaring mapagod ako. Yes, normally, mapapagod din talaga tayo. Isa dumarating din sa point, nakapagod tayo. Pero kapag may goal ka, mapagod ka man, maaari ka mang mapagod pero hindi ka hihinto. Amen? Kasi meron kang goal. So ano ba yung goal? An aim or desired result. Yun po yung goal. An aim or desired result. So kung dinidesire mo yung result na maging ganito, maging malago yung simbahan, kailangan mong gawin ito ng consistent. Minsan yun yung problema po sa ating mga Christians, yung pagiging consistent po natin. Aminado din po ako dyan. Guilty din po ako dyan, yung pagiging consistent po natin. Sometimes, hindi tayo minsan ngayon nga, pero yung mercy of the Lord at lagi nandoon at pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon, keep it up. Tuloy lang. Kasi hindi yan ang magiging hadlang yung kakulangan mo para makapagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat naman po tayo dito may pagkukulang kay Lord, pero bakit hanggang ngayon nandito pa rin po tayo? Laging sapat sa buhay natin. At hindi yung pagkukulang natin ang hadlang para tayo po makapagpatuloy. Minsan nasa atin na lang din naman yun. Minsan nasa atin isip, nahihiya na ako kay Lord, lagi na lang ako absent sa church, ikaw lang ang nag-iisip niyan, si Lord hindi niya iniisip niya. Amen? Nais ng Panginoon na lagi tayong lumapit, pumunta, at syempre, bumalik sa Kanya. Kasi wala naman po tayong ibang babalikan at pupuntahan, kundi si Lord lang. Kahit saan tayo pumunta, kay Lord at kay Lord din tayo babalik. Lagi ko sinasabi ko sa sarili ko, saan ako pupunta? Kay Lord lang din naman ako babalik. Wala akong ibang pupuntahan kundi kay si Lord lang. Amen? So yun po yung goal, an aim or desired result. So yung desire namin bilang mga lingkod ng Diyos ay makikita namin na lumalago yung mga tao na ipinagkatiwala sa amin ng Panginoon. At minsan nag-iisip din po kami, napag-isip-isip din po namin, na baka hindi nalago sila dahil may pagkukulang kami. Pwede rin gano'n. Amin po ba? Pwede rin. Pero yun nga, sa biyaya ng Panginoon, natututo, tinuturuan tayo, lahat tayo may pagkukulang. Pero yung paglago ay kailangan po, syempre, cooperation po yan. Kami gusto namin lumago. Pero, halimbawa, yung anak mo gusto mong lumago, pero yung anak mo naman ayaw lumago. So, paano yun? Di ba? So, kailangan willing kang lumago. Ibig sabihin, tawag doon, kailangan mong sadyain na lumago ka. Sasadyain po natin talaga. So, kailangan natin makipag-cooperate kay Lord at sa kanyang mga lingkod. Ito yung tinuturo sa amin ni Pastor ganito, ganyan. Kasi yun ay part ng, alam namin na yun ay gagamitin ng Diyos para lumago po tayo. Okay, sabi po sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, I have done my best in the race. I have run the full distance. I have kept the faith. I have kept the faith. Bakit nasabi po ito ni Pablo? Bakit nasabi ito ni Pablo? I have done my best in the race. Why? Dahil may goal siya. Di ba sabi niya, hindi ako nagsusuntok o sumusuntok sa hangin, kundi meron akong goal na patamaan yung kalaban ko para ma-take down. So, yun ang sinasabi ni Pablo para yung resulta hindi nakasalalay sa atin. Na kay Lord pa din yung resulta. Nakasalalay pa rin kay Lord yung resulta po natin. So, meron akong naalala ko, meron akong nakausap na isang kapatiran, I think Victory ata yun. Sabi niya, kahit saan ka pumunta, ipagkatiwala mo kay Lord yung mga pupuntahan mo, yung ministry mo.
Amen. Bakit? Yung resulta, na kay Lord pa din. Kasi minsan, pupunta ka sa isang bahay, minsan gano'n, may mga struggle talaga. Pagtitiwala natin sa Panginoon, na sa kabila ng mga struggle o hadlang, humahadlang, ay gagamitin pa rin po tayo ng ating Panginoon. Amen po. So sabi ni Pablo, I have run the full distance. Maaring si Pablo napagod. Yes, bakit sinabi ni Paul, gusto ko nang mamatay. Di ba sabi niya, gusto ko nang mamatay, pero may nagdalaban sa aking isip, dalawang bagay. Mamatay ako kasi yun ang pinaka-the best, kasi makakasama ko ng Panginoon. Pangalawa, yung kapag manabuhay ako, ay makapagtuturo pa ako sa inyo. Philippians 1, verse 21, patras. Ano po? Natatandaan nyo? Gusto ko na mamatay kasi, bakit? Nakakulong siya eh. Nung isulat niya po yung sulat sa Pilipos, siyempre bilang tao, nararamdaman din niya din po na yung mahirap na sitwasyon. Hindi po siya superhuman na hindi niya maranasan yung hirap doon sa kulungan. Di ba? So kapag kapag pumupunta sa kulungan, nararamdaman ko yung hirap ng mga nasa loob. Hindi man ako yung nasa loob, pero nararamdaman ko yung hirap na nandoon sa loob kasi wala kang kalayaan. Di ba? Ang hirap, yung pagkain mo, kakaunti or basta na lang niluto, di ba? So, maaari si Pablo ay napagod siya, pero nagtuloy-tuloy siya at yun ang dahilan kung bakit nakarating siya sa finish line dahil may goal siya. Amen? Meron siyang goal. So, bilang Kristiyano, what is your goal? Bilang magulang, bilang anak, bilang tatay, ano ang goal mo sa buhay? Bilang estudyante, ano ang goal mo sa buhay? Bilang isang Kristiyano. Amen? Yung ma-involve tayo sa mission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? So, okay. Okay, number 3. So, masyado akong number 2 ay we must set a goal. Hindi lamang may goal tayo. Pangalawa, we must set an example. Yes po. Hindi po madali ito. Oo, hindi madali. Nasa mini-mentor mo, magsiset ka ng example para sa kanya, para gayahin. Hindi ako yung gagayahin, o hindi tayo yung gagayahin, kundi si Lord na nasa atin. Diga? Nagsiset tayo ng example, kasi yung ginagaya natin si Lord. So kung tayo ay mag-set ng example, si Lord din yung gagayahin nila, kasi si Lord ang ginagaya natin. Tama ba? Hindi tayo yung mismo yung gagayahin nila, kundi yung example na ginagaya natin kay Lord. Amen? So Jesus is the first who set an example for us or for them or for us how we live in this world. Kung paano tayo mabuhay dito sa mundo. Amen? So, si Lord po ang pinaka-great example po natin sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga gagawin po natin. Ang sabi po sa Tito chapter 2 verse 7 to 9, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Hindi lamang ito para sa amin. Kaya nga sabi po ni Peter na mas mabigat yung, tawag dyan, mas mabigat yung, hindi ba tungkulin, hindi naman tungkulin, yung bilang teacher, mas mabigat po yung namin, kasi kami po yung nagtuturo. Diba? So kapag mali yung tinuturo namin, syempre mamamali na din kayo kasi mali yung tinuturo namin. Diba? So kaya nga, hindi madali yung maging tagapagturo kasi nga, hindi lamang basta maging tagapagturo kundi maging tagagawa o doer. So we must become a doer, not only a teacher. Alam po natin, mga kapatid, diba? Alam natin sa ating mga anak, yung may mga anak dyan at yung may mga anak pa. Isang mahirap na bagay kapag wala tayong example na tinitingnan upang magawa ang kalooban ng Diyos. Okay. Kahit po ako, I'm always looking for our spiritual leaders na syempre, bilang araw, magiging magulang din ako paano papalakihin yung aking anak, paano ko sila tuturuan na lumalakad na may tapat at pagmamahal sa Diyos. Ang tinitingnan ko po, syempre, hey, bilang magulang, pumalakpak po ang mga hinahatok. Salamat. Okay po. So, bilang isang magulang, kailangan po ay
mag-set tayo ng example. At hindi po ito madali. At bilang ating makakaya, sa abot ng aming makakaya, ay ginagawa po namin, hindi lang pinipilit, kundi ginagawa namin yung lahat ng aming makakaya para gawin yung mga itinuturo para makita nyo. So, kasi ang Panginoon, doon ang ginawa niya. Ano po, hindi lamang niya itinuro, kundi ipinakita niya kung ano yung itinuturo niya sa kanila. So that's why, ang mga lingkod ng Diyos ay naging katulad din ng Panginoon kung paano sila mamuhay, kung paano sila magturo at ipakita sa mga taong tinuturuan nila yung salita ng Diyos na itinuturo nila. Amen? So ang Panginoong Jesus, ang dapat nating gawing halimbawa sa araw-araw nating pamumuhay, dahil ang ating Panginoon ang siyang dakilang example natin sa lahat ng bagay. Hindi natin makikitaan ng Panginoon na nagalit siya. Oo, nagalit siya. Dahil may mga nagtitinda sa templo ng mga di mabuting bagay. Pero yung galit niya na yun, hindi katulad ng kapag tayo nagagalit. Ano po? So, sinabi nga ng Biblia, sabi ni Pablo, hindi masamang magalit basta galit ka sa kasalanan. Pwede kang magalit, pero basta galit ka sa kasalanan. Hindi po yung galit na nagwawala ka, nagpapasat ka ng ano-ano. Hindi po yung gano'n. Ano po, kaya nga sinabi ko na ang Panginoon ang ating dakilang halimbawa sa lahat ng bagay, sa pagsunod sa Diyos, sa pagpapakumbabaan, sa pagmamahal, sa lahat ng bagay, siya po yung halimbawa po natin. Bilang tatay, bilang anak, bilang magulang, bilang lingkod ng Diyos, si Lord ang example po natin. Hindi po, kung minsan tumitingin tayo sa tao, tumitingin tayo, pero napagtatanto natin sa bandang huli, wala naman akong ibang dapat na tingnan, kundi si Lord lang. Kasi siya lang yung great example natin dahil hindi po siya nagkakamali. Kasi kapag tumingin po tayo sa ating kapwa, nagkakamali yan. Pwede tayo ma-discourage. Pero kapag kay Lord po tayo tumingin, kailanman hindi ka ma-discourage. Amen? Yung po mga kapatid, bakit kailangan po nating mag-involve sa mission? Ito po ako magtatapos. Sa mission na ibinigay ng Diyos Ama kay Jesus Christ at ibinigay na din po sa atin. Ang sabi po sa verse 16. Okay, sabi po dito, okay, so, Jesus drew near and said to them, I have been given all authority in heaven and on earth. And on earth. So, I have been given all authority in heaven and on earth. So, bakit kailangan po natin, ito po yung pinapaunawa po sa akin o sa ating lahat, na bakit kailangan natin mag-involve sa mission na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi po, all authority, sabi po dito, all authority in heaven and on earth has given to me. Binigay na po ng Diyos Ama kay Jesus Christ. Ibig sabihin po, sagot ka ni Lord, sa paghayo po natin, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, never kanyang pababayaan kasi kay Lord na po yung authority. All heaven, in heaven, and on earth. Amen. So, kailangan natin gawin yung utos ng Diyos na ito na tayo po ay humayo kasi po, siya po mismo ang nagsabi. So, kung gusto po natin mag-multiply, syempre, we need to go and make disciples. At hindi madali yung gumawa ka ng disipulo mo, yung duplicate mo. Hindi mo madali yun. Ano po? Syempre, bilang nagtuturo o bilang mentor, so kailangan kong maging mabuting halimbawa sa minentoran ko para maging katulad ko siya. Ibig sabihin, maging duplicate ko siya. Maging katulad siya ni Jesus. Ano po, hindi katulad ko, kundi katulad ni Jesus Christ. Amen po. So in order para magawa po natin yung kalooban ng Panginoon at para maka-involve po tayo sa mission po na ipinagkaloob ng Diyos sa ating lahat ay kailangan willing ka. Hindi lamang willing, dapat consistent ka. Amen. Consistent ka at willing na gawin ang kalooban ng Diyos. Yung ipinapagawa mo sa Kanya, ay pinapagawa niya sa iyo. So, and number 2, we must let go. O, pinili ka na ng Diyos, tinawag ka na ng Diyos, hindi lamang yung kung ano na lang yung ating, ako minsan, nakakaya din kayo, minsan ka. Kaya pero, madalas,
pag ako po Bible study, ang dami ko pong prepare na topic na nasa isip ko. Kasi minsan, yung topic na sana na gusto kong i-topic ay hindi naman pala applicable sa kanila. Kaya minsan, change ko po yung topic ko. Ano po, ibig sabihin, hindi pa man tayo pumupunta sa gera, may goal ka na, ito yung dapat mong gawin. Ito ang dapat mong gawin. May plan A ka, meron ka din plan B, meron ka din plan C. Ano po? So, napakahalaga nito na meron mo kayong goal kasi mapagod man tayo, hindi ka hihito kasi may goal ka. Ano? Saan po, nagdadayet ka? Hindi ka. Nagdadayet ka. Yung goal mo magpapayat. So, dahil may goal ka, kakain ka ng tamang takal, tinatakal mo yung kanin mo, pinipili mo yung kinakain mo kasi gusto mong pumayat ka. At hindi mo ihihinto yung pagkain mo ng ganon hanggat hindi mo nare-reach yung resulta na gusto mo. Tama ba? Amen. So, hindi ka po tayong goal sa ating buhay. Amen. Para sa ating lahat po ito. And number 3, lastly, we must set a good example. We must set an example sa ating mga tinuturuan, sa ating lahat. So, ang ating halimbawa na dapat natin tingnan ay walang iba kundi ang ating Panginoon kasi hindi po siya nagkakamali. And never po tayo mag-discourage kapag si Lord ang tinignan po natin. Minsan na-discourage po tayo. Nandiyan niya, kasama po yan sa paglilingkod sa Panginoon, discouragement. Pero hindi yan ang handa para mawala ka sa church na to dahil na-discourage ka. Amen? Kasi si Lord ang encouragement mo. Si Lord dapat ang tingnan mo. Hindi ako. Kasi pag tinignan niyo ako, mani-discourage kayo. Ano po? Kasi nakakamali po ako na to. Pagkakamali, I admit to God, but by God's grace, nakatayo sa harapan nyo, nagbabahagi ang salita ng Panginoon. Amen? So, are you ready to involve in the mission of God? Amen. So, I also, excited din, katulad ni Brother Mark at Sister Hazel, excited ako na 2 is better than 1 nga. Yes, 2 is better than 1. Kaya, sa mga kabataan, may tamang oras, don't engage sa relationship kapag nag-aaral ka pa. I-enjoy mo yung paglilingkod mo sa Panginoon kasi may tamang oras ka rin.